Mahalagang mga balita, napapanahong impormasyon. Kami ang inyong gabay pag may bagyo at sakuna. Serbisyo ng gobyerno kapag may nangangailangan. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, ng bagong Pilipinas. Radyo Pilipinas, ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, radyo publiko, ang boses ng Pangulo. Karamay nyo kami, kahit malayo man kami nakakarating. OFW magsasaka, buhay ay iba't iba, san mang lugar ng bansa natin. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, radyo publiko, ng bagong Pilipinas. Radyo publiko, Radyo Pilipinas, radyo publiko, ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, radyo publiko, ang boses ng Pangulo. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Pilipinas. Alright, so naton oras sa kabarangay, meron na kita 13 minutos na, ang nagkalabay alas 9. Nalasa kita, no? Oray ba yan na balita? Presidential coverage? Nasalud na kita, second hour, taramdan sumat estehanon, pan Martes, Marso 17. Atipen pumida lagi hapno an iyo kahampang, kaupod natin di Master Control Engineer RV, Transmitter Chief Tech Joey Policarpio, pinaghiton supervision ni Ate Ruth Rivera Abunda. Anay atin i-flash Engineer RV kay importante iding panawagan nag-post Sir Abner Aclao yan may da sunog hamay lunang Dolores. Posted by Sir Abner Aclao bangin may da nakakabati yan nga labi na adto na paghigrani nga mga fire station. Alayon na paki-verify nga pakitawag nga da naman Dolores Bureau of Fire Protection. Posted pirala ka minutos ang nakakalabay ni Sir Abner Aclao na DepEd Eastern Samar Division. May ada daw good sunog hamay lunang Dolores. Paki-verify ini nga picture credit to Sir Abner Aclao. Katatapuran ini Sir Abner kaya di rin siya magpo-post kon diri ini legit. Thank you Sir Abner pag hatagla ini panawagan or pahimatngon nga dahito na mga hintutungdan nga ahensya nga alayon paki-check ini
nga posted panawagan ni Sir Abner Aclao. Sunog hamay lunang Dolores. Thank you Sir Abner hapag post hadi. So yan ang bulan ito na Marso ginatitigaman ito na Fire Prevention Month. So kinahanglan ginlatag hadto na hadino adto na mga pira nga mga security measures sa paano ba adto na pag-iwas sa sunog labi na yan na although diri man la ko na bulan hito na Marso adton na pagpanalipod kontra sunog everyday kuntano. Pero sige la no, alayon paki-check. Thank you Sir Abner. Hindi naman panawagan na via Facebook page ni Sir Abner Aclao. 16 minutos na nakalabay alas 9. Alayon na Engineer RV kaya kanina nagsaring adto Daisy nga ma-report hiya. Una nga ma-report kay may dahiya atendiran nga importante no nga meeting paki-contact ka na Daisy Bilizar. Samtang na contact kita ka na Daisy para naman hadton iya balita, may dalawat didi mga posted ginsend nga mga pictures tikang naman kan Ate Sok hala mga ang gindumara ini ka kilupano nga meeting committee hearing pagtaga transpo nga gin cover gin attenderan ni Ate Sokoy nga amo gihapon adto niya nahibalita kanina hataramda na Good Morning Eastern na Visayas. So aton gihapon kukuhaon adto na detalye ni nga notisya ni Ate Sok. Samtang yan na naman nga adlaw in masyado inihin ka importante para haaton nga mga taga Eastern Samar an pagtigaman, pag-obserbar naman han ika 505 pagkamaihan 505 anniversary han siyahan nga misa aton nasod officiated by Father Pedro D. Valderrama han March 17, 1521 dito ini Humonhon Island kundiin siyahan nga tinumak kakatunaan han Humonhon Pilipinas si Ferdinand Magellan. Katapos sa ira pagtabok Pacific Ocean. So ngani may dahini team yan nga mga oras may ada kita bisita kung waray Daisy aton siguro tawagan hi Ate Sok. May dahini mga bisita an bungtuhan giwan na yana from the National Historical Commission of the Philippines. Saan hiya na haaton nasod ada mismo hagiwan isenta daw ading mga pictures hapag kaya na may da from the National Historical Commission ala kon may da kita didi naka kita from National Historical Commission ini nga mga pictures anhi chairman hiton NHCP National Historical Commission of the Philippines led by Chair Regalado Trota Jose Jr. Kaupod aton mga officials personnel from the LGU Giwan nagkamay-ada hirahin field survey nagkamay-adahin documentation para inihin mga pili nga mga historic nga heritage sites palibot hito na bungto hito na Giwan. So ini nga mga sites, ini nga mga lugar in kaparte ini hito na perala hito na igin propose nga magin historical markers. So inihiya nga mga nga mga historical markers old Navy Old US Navy Depot Complex. So dida ini Giwan Airport ngan iton Rizal Monument dida
Giwan Town Plaza. So ada yan na ito ang mga taga National Historical Commission hagiwan may kalabutan ini hapag tigaman pag-obserbar hiton ika 505th anniversary han Samar part in the first circumnavigation of the world. So lakip liwat ini adton pinakasyahan nga nahi-record nga contact between Filipinos and Spanish people in the island of Homonhon in 1521. Kabarangay, may na kita 20 minutos na nakalabay hala sa 9 haaga. Padayon kita na kontak kan Ate Sok para hinagkadugangan nga mga notisya from City Hall. Kumusta na adto na pamresyuhan han petroleum products? So diniha aton syudad hito na Borongan, diniha aton probinsya han Sinirangan Samar. Unina kon mamayda naton mga pictures kay yan na ini nga adlaw March 17 nasa ring adto na Department of Energy ang pagkumpirmar ini na DOE Secretary Garin paghitaas adton presyo. Ngani kakulop ba mayda na mga mayda na mga tag-iyahin na mga motorsiklo nga nagpatubig, nagpadiesel na, nagpagasolina. Oo, 20, 2040 to 2390 pesos ito ang iguumento hiton diesel, gasolina naman 12 ngadto 16 baka may magiging 3-digit na gain. Iton kerosene naman nga da iton pinakahitaas 8.90 pesos kada litro. Alright, so adi na linya telepono hi Ate Sok para kadugangan nga mga notisya. Ate Sok, good morning. Ate Sokoy? Ate Sok, yan. Copy. All right. So 5x5, Ate Sok, go ahead. Sige, ito natin nag-share. Ato natin tinimpaugan na kulip nga committee hearing na committee bahan transportasyon kundiin gin tagad adton petisyon natin mga kasugbong na Borongan City Alliance adton mga TODA. May kalabutan na nga nito nga aton pagtaga-fare matrix o di kaya aton ira pag-arohin fare adjustment hiton tricycle sugad man aton igin paabot liwat nga concern han konseho han barangay Sungko may kalabutan na hin mga pagtaga reckless driving nga mga insidente didahan ira barangay nga nakapture pagud inihin mga CCTV footage. Asya nito natin i-share nga papahapiawan liwat natin ang highlights sa Gindumara nga ika-38 nga regular session ng Sangguniang Panglungsod ang syudad na Borongan. Nga dila ni kita kasamang pen ang Gindumara nga committee hearing han Komitiban Transportasyon, pinangunahan ini siyempre hadton chairperson ini komitiba, Conse, SPM, Ian Irvin Gallo. Yan ni itong chairperson. Tapos, Sir Melcho, Sir Melcho Raglia naman itong vice chairperson and member po hini kay Conse Picoy. SPM Fridge Bailon Oy. Rahini adton nanguna di na naman nasabing committee hearing syempre inatender hini adto natin mga kasugbong hadton TODA adton mga presidente han TODA sugad man Sir Joseph Kapada yay ni iton tinaglawas siya iton presidente ni iton
kabugusan nga tod o federasyon hiton toda din hinaman haaton na syudadhan Borongan nganhin pero liwat nga trike driver nga diri waray inaapihan nga tricycle drivers and operators association sugad man adton konseho na barangay Sungko paunguna po ni PB Lemuel Nicart nga nagton tinaglawas liwat hadton Gatchko nga nasugad man adton mga hintetengdan nga mga pinuno o representante ang mga pinunohan lokal nga pamunuan ang syudad Borongan partikular na ton mga kaapihan tricycle franchising and licensing board nga di kita kasamang pen igay na plastar hadton federasyon adton toda adton iram gin pag-aro gin fair adjustment ito na tarifa iton tricycle din pamasahian iton tricycle din ato na syudadan Borongan kay mangguit ito natin na ini ato na may tiyan na experiensyan ito na sa gunso na nga pag inumintohon hit presyo hiton petroleum products. Adi adto na mga pitad nga natalakay didha na sabi nga committee hearing. Yes, iging plastar adton kapulungan federasyon ng toda adton iram ito ginaro nga fair adjustment. At siyahan iragin aro nga magkamaydahin na kaliwatan changes dida naman adton ordinansa nga nagtatalaan adton pamasahian han syudad din haaton o fair matrix din haaton na syudad diba dida adton city ordinance number 248 inihang yes pen ini nga 248 naton nga ordinance in kunin niya inclusion na din adton tanan nga mga ordinansa may kalabutan aton iton pagtaga transportasyon di ba inhiya siya nga niya naging basihan adton pagpagawasan naton city mayor ni Mayor Dayan di daton executive order JIDCA number 003-0303 kay di ba mahin kasi didahining ordinansa may bida provision may daya section adton 28.2 hining ordinance 248 nga nagsasabi nga may kakamaydahin automatic 10% adjustment hiton basic tricycle fare ang tanan nga ruta for every 15 pesos nga increase or rollback hiton premium o platinum gasoline Caltex station didahan pag craft kini nga ordinance in nakadatihan pump price and gasoline station ha 60 55 centavos kaya na in pira na yan na di ba gimahali na iton presyo gasolina pero waray pa hiya aabothin kasi kinahanglan natiyahin dugnanim hin 15 pesos sumasobrahin 80 di ba kasamang penta kay wara pa man hiya abothin 80 so wari pa makakapag patuman hini naman nga nasabi nga provision didihini nga pero yan na ati so yes. didihiton mega oil price hike ha gasolina maumentohin 12.90 nga da 16.60 senta yan na nga adlaw tas i-plus siya di da 67.55 plus per adto hiya plus 16 halimbawa mag-umentohin 16.60 senta nga madugangan hin adto 15 pwede pesos. na kay ang iran yes takay kay siring na may ninira nga diri ninira na karuyag nga provision kay para ira pag-abat in iton guti pa bubutang hira disadvantage so sugad ka sa mang pen kumbaga asyain ira karuyag maliwat tidak naman nasabi nga ini nga ordinansa kinahanglan daw in magkamay daing changes
Diri nga, pero diri an iragin aruan ay repeal an or tibok nga ordinansa ta kay makuri may tinbugos nga ano ini liwatan. So di dili niyan particular nga seksyon. Sa ladtuhan mga option dito kasamang pen. Tapos ginsabi naman nira nga mag-aaro hira 15 pesos, ikakadaan na 15 pesos, adton minimum natin nga pamasahe o di kaya adton eto Mga pera iton increase iton, yes, Ate Sok. basic, yes. Pera iton increase, halimbawa, kung ikadto ha 15. Asya nga ni, nag-arohira nga basic tricycle fare, ha 15. Tapos pen, kasi, di ba, prepresentar might nira, kay ano nga naabot nira, ang 15 pesos, nga basic fare. So dito, nagkamay dahin mentoring, hey sir, napta, bibita, iton aton, BCTT manager heton head dito in ko-compute dito nga tanan adton mga kagarastuhan nira at paresan gin buhat kasamang pen han paka-come up hinhini nga aton taripa yana. Kumbaga ira daman dito sasabi kung kay ano nga asya manggod ini it kaangayan nga tarifa ito ira ginaaro nga 15 pesos. So magkakamay datira kung ira sususugan nga ano ini explikasyon ni Sir Nap with niya pag-guidance sa ira so kaka-come up itira. So magawa siya kung sugadan sususugan nga step measure pag-amend syempre magkakamay da pahithin public consultation an hato na adton mga commuters kaya to pa dito ang iristorya yes tanan nga naiging kukuri diri la may tricycle driver ana palitit mahal nga bugas sikirita tanan daw hira talaga ang apektado nga dihin nga pag direct nga apektado nga pag taga transportasyon kasya manggod nira adtong ira itinitibog dili ira pakabuhi iton petroleum products sa ladto hiya pira na nga option an pag repeal pag not necessary repeal amending nga 248 na sabi nga seksyon tapos an ira naman pag aro hinina nga ito na yung 15 pesos nga basic minimum fare tapos masunod na may itong mga palasundan na nga masunod nga mga ruta sa liwat dito nga kita nga opsyon naging sabi nga ni na nasan City Mayor, ni Mayor DA, ginangin dumara nga press conference nga sugit national government, itong mga LGU, pwede naman sila maghatag, subsidiya. So asya dito, ginirestoryahan, kung ito na, ang amount, hadto na subsidiya, nga igahatag haira, kay to pa ni Sir the chairman nagton Committee on Transportation ni SPM Consi Kasigalo inhiya kung eminent ira naman gud talaga hiya nga di sugan mga naglabay di man gud may tiya nga forever sugadin it lakat nga pag in-increase pag hup daman hiton kasamukan dit expect madamait nga maghinahinay dadamahin pag balik sa normal itong pamersyuhan dumalia hiya itong presyo itong pagtaga petroleum products. Asya dito ang usapahan mga opsyon ang paghata pag-aro magkamayda subsidiya local gobyerno atong lokal nga pamunuan nga di hadto naton mga trike drivers operators. As to the amount kung pera, so asya na masnod nga mga adlaw, sabi ni Sir SPM Conse Galo nga makikipag-harampang hira kan City Mayor si Ivan Dayan Agda para ini nga mga sessiones sabi nga mga measure mahiplastar dito. Pananglitan man kaysa man mga posibilidad adton pagtaga subsidiya. So eto pag tudlok magiging mga beneficiaryo andyan magbuburobligin ni adton mga taga-toda. Syempre eto DDHS LRU ngan adton Tricycle Franchising and Licensing Board para magkamay that check and balance nga dahadton mga ipan magiging would be
beneficiaries. Basta, ginsabi dit, kinahanglan nga hirain, nag-ooperate, nagtra-tricycle talaga syudad, borongan, nga legal, adto, o may nira talaga prangkisa sa iton pag-tricyclean. As to the amount, di pa kita hinmaram, basta ini nga ira mga opsyon, irain i-represent, nga di naman ito natin, city, local, chief executive, hamasunod nga mga adto. Kasi hiapen aton ging kikita nga pinaka madagmit nga opsyon kay kung mag-amend may katagalan din siya, magko-compute pa to natin mga tricycle drivers, operators, ini plaster pa nga dihaton hadton mga commuters kay di man lait minamadali daman ita paghihimo hiton ordinansa. So asyadto dito ang ging katarantuhan at kasamang penso atin nala ini antabayanan iton susunod pa nga mga kabanata kay ilabi na nga ada na mait namamampangan na itapag sige na nga pag in-increase iton na petroleum products. So nga di naman kita hadton eto an isa pa dito nga gin-iristoryahan adton igin na paabot nga concern han konseho han barangay Sungko, pangunguna hadton ira kapitan ni PB Leslie Nicart. May kalabutan damain ini nga concern in adton ira mga constituent dida barangay Sungko nga naton ira igemplastar nga mga nanihitabo dida ira barangay nga reckless driving nga mga insidente in kuan niya kasamang pen in ini yung paparigunan, mga footage coming from iton CCTV. Kaya ito natin mga kabarangayan, so galit barangay Sungko, may na mahinira CCTV. Ngayon ini nga pagtaga-reckless driving incident, hindi rin na daw gudlain na makausa, ubangan para urotro na nga nahitatabo. May kalabutan inanigin pagtaga van for hire dida ira barangay house barangay Sungko kasamang pen. So didto kay presente man adton representante hini naman nga transport group naton Gatsko so nagkataranto liwat hira patapod ang representante ng Gatsko nga irait nasabi nga mga hinaing in ira magbubuhati na mga pitad nga diri inain ma-utro. Tapos magkataliwan din dito nga harampang din ang committee hearing, pinakadto pa hira BPLO, yes, kay kung nagninegosyo kita din aton, may kung tinatagan man kita hitin mga permiso, business permit, kinanglan may liwat natin, iton mga ginasusunod nga mga obligasyones. So, sa siya at mag-i-restorya nga di naman, hindi din naman PPLO. May kalabutan pa hinini kasamang pen para magpadayon at ton diri ma-revoke aton ira naman ini pag-operate dinhi haton ira pagtagam pamasada aton van for hire dinhaton syudad borongan kasi di dan footage may da talaga tigawas kasamang pen nga motor na udang nahiya tapos may tisulid naman nga ban aros talaga sa gudida or nahisagudida man in kung ano man anton mga yung baton liwatan na sabi nga one for hire aton ira mga obligasyon pero kay makurinahin may da naawat nga kinabuhi tarala naman hiton pagkimas hiton pag mamaniho or reckless driving. So direct talaga kasamang pen yung kakapag diwara hadto na sabi nga mga aligasyon kasi supported diha talaga mga footage coming from na-capture haton CCTV han barangay Sungko as in. Kumusta Ate Sok ang biktima? Ang biktima? Na biktima ang pakita ditan footage may nagmomotor kasamang pen at tigawas di rapitit may damsower di nga tipakatit old court tapos may naman narat sa dati pasulod nga ban mo pingani kay warahi ura-urahi ang pagkasagudida hadton
motor. Tapos niya sabi pa nga diri na lain hiya, kumbaga diri na lain hiya pas diri na laki asyang insidente, may niliwathin mga sugad pa nga mga previous nga mga incident asya nga paabot han barangay Sungko anira concern nga diha council so again paabot naman liwatan konseho nga di naman ha lokal nga pamunuan ng syudad ng Borongan partikular na nga dihadton Komite Bahan Transportasyon asya at nga ginharampang didto at nagkamay dahin pag restorya anton the council tapo aton barangay Sungko in front anton in front han di na han nasabi nga committee meeting han mga ano ini mga SPM han tagmagkapihan no Committee on Transportasyon which syempre dida naman hadton representante lawanhan gasto so far naging okay man kasamang pen adton iristorya ngan kun adton mga medyo may pagiging disrespectful ano aton hininang kasi di ba yung hira magkaiba-iba may kadawan ibaliwat itong tag-iya sugad iya kasamang pen kasi kung may hira grupo sa asya at nga kung ano man nga mga pagkukulang i-rectify para naman mas maupay nga pagsiserbisyo nga da naman hadton iram mga pasahero nga sugad man ilabi na daman nga di naman hadton mga constituent nga di naman ano ha adi diha barangay Sungko kundi na ada iton iram ano ini temporaryo nga pinaka ano ini nira pinakaparadahan kasamang pen. So asya at katiyuma din ang committee hearing nag-restorya pahira di naman habi bill in front naman natin business permit and licensing section head si Ma'am Bianca Limbawan Agda. So asya at kasamang pen. Tapos nga di naman kita pahapyawan natin gindumaran naman nga sesyon, highlights ang gindumarang sesyon ng sanggunian panglungsod na nila 30th regular session in presentar handukal nga pamunuan ng syudad ng Borongan ipinaagi ang sanggunian panglungsod na paghatag na rekognasyon nga dakan Ms. Noemi Abing Curado ato natin 9th pleasure kahuman pala nga Philippine National Philippine kanan eto achievement ang kanang nurses licensure examination kasamang pen apod pahinihan gin recognisar o gintagan him plaque of appreciation hikapod ni Miss Noemi Abing Curado syempre adton na presidente adton Eastern Samar State University Dr. Andres Pagatpatan ngan sugad man adton adtonan din liwat ano ang dudumara ito kulawan natin didi yes at Ma'am Rina Glorian Capada iton yahin na pen ano iton nanmumuno iton kanan pagtaga nursing didi naman basahan natin didi adton eto yes Ma'am Glorian Capada iton college iton nursing or light sciences didi naman na Eastern Samar State University so siya at dida kasawang pen in gina-present haira han SP han mga magbaralo dan syudad dan Borongan panguna to natin City Vice Mayor ni Kuya Eman na paghatagan na sabi nga rekognasyon nga da kan Miss Noemi Abing Curado nga ato 9th pleasure han kasuman pala o Pebrero 2026 nga licensure examination han kanan nursing dinhi naman aton Pilipinas ngan kasamang pem diyan yes nag-thank you liwat Rasur Pagatpatan nga da naman hadton lokal nga pamunuan ang syudad ng Borongan hiniliwat nga paghatag hin value nga da naman hadton mga achievement hadton ira mga estudyante sugad kan Miss namin nga nakakakampot hin ito na in sugad nga mga achievement nga nakakapaghatag hin dingog nga di naman dili layton Eastern Samar State University lakit na din hinaman syudad
hana Boronggan. Ngan iya again share dito ang mga pa-update ito ang Eastern Samar State University. Alarangan naman ito pagtaga edukasyon nira partikular na nga di naman ha pagtaga ito ang pag-abri nira na pangaliwat nga pag-abri hiton School of Medicine. Di naman Eastern Samar State University nga gina-acknowledge liwat ni Ma'am Glorian Capada nga iton libre sakay indako man ta ang nahibubulig nga dahadton ira mga estudyante. Kinhimplo niyan piranira nga mga nursing student nga mga dinhi na ato na syudadhan Boronggan nga iton ira partikular niya ginsabi ka sa Mangpen nga pirang nga mga kag-anak dili naman Boronggan supermarket area nga nagpapaeskuylahin mga nursing student nga tun ira mga anak in nakakasaot hini naman nga libre sakay program LG Boronggan nga dako ang bulig. So sa ring pa niya, dirilan mga nursing student. Para siya dito, niya sabi sana daw din niya in magpadayon. Damo di daton gintratar, nasabi nga si Sean, lakit na in pag-aprobarin mga resolution nga susidlan ng lokal nga pamunuan ng syudad ng Boronggan, collaboration, cooperation, partnership, in mga national government, sugad man in mga NGO, nga mga resolusyon liwat para makapaghatag, makapagdunar hin mga ekipahes, ang lokal nga pamunuan, ang syudad ng Boronggan nga doon naman ang mga kabaranggayan, nga mga iskoy lahan. So itong sunod na natin kasamang pen, ngahin mga referral pa, hin mga legislative measure nga sadang matrataring kadagmitan, na sanggunya na panglungsod o ang konseho din referee nga doon naman ang mga hintutungdan nga mga komitiba hang SP. At nalain na i-share, masunod natin nga pag-report, ini naman na sumat istihanan nga mga sangs kasamang pen, nagtathank kita natin din mga kasubong nga sanggunian panglungsod itong secretariat, siyempre pumumuno ito natin as the secretary ni Sir Acampado nga sugad man bili naman aton staff liwat buhatan ni SPM ni Consi Ian Irvin Galo, siyempre nga daliwat kan Consi sugad kan Sir Melcho kan SPM Picoy nga nadaton ira staff adton ito na ang mga pa-info kasumpay hini naman nga gindumara nga committee hearing hadton Committee on Transportation ng Sanggunian Panglungsod. Ngan parang sumat istihanon, Ate Sok, back to you kasamang pen and thanks much. All right, so dama nga salamat Ate Sok, direkta nga nagbabalita. Tikang naman City Hall adton kuanini pagtaga tricycle fare adjustment no nga ginaaro hiton asosasyon hiton aton mga trike drivers, operators, syudad hiton Boronggan ngan posibilidad nga fuel subsidy trike drivers, operators. Kay baman dito Metro Manila yan nga adlaw titikangan na ito na panhatag pero kanan iton kanan national kanan DSWD. Ilarum hiton AX may dahirayan na tag 5,000 adton mga PUV drivers dito naman Metro Manila. Kanan DSWD DSWD cash assistance sa payout gindudumara yan na dito naman magkaiba-iba nga mga area dito Metro Manila. Quezon City, iba-iba Metro Manila, damo inhira mga tricycle drivers bulig para hiniya na nga sige nga paghinitaas ito na presyo. Ito na gasolina, hiton petroleum products, dara hiton na samok tension dito naman Middle East. Ngan diri layton dito Metro Manila malugsong damait nasa ring adton paanunsyo di dahadton nabasa ko di dahadton Facebook page hito na DSWD magkakamay ada gihapon hirahin payout kay nationwide it. So nahiunala dito Metro Manila magantabay para naman hiton didi na hiton mga probinsya. Ngan dito naman kauluhan aprobado naman hadton LTFRB
or Land Transportation Franchising and Regulatory Board ang pinakabagong pag-umento naman han pasahe. Hapira ini nga mga pampubliko nga transportasyon habugos nga Pilipinas. Pira adton ginumento ha jeep mga bus, airport taxi, mga TNVS 2 pesos adton umento. Amini adto naging kumpirmar ni LTFRB Chair Attorney Vigor Mendoza II ang fare increase traditional may dahini mga modern jeepney, city bus, mga airport taxi, itong TNVS, Transport Network Vehicle Services. May dalawat hini mga tinatawag point-to-point or P2P nga mga bases. So pudhiya hadton 2 pesos nga increase ngan magiging epektibo ini hiton March 19. Oo, oras nga maigawas na adton opisyal nga fair guide tikang naman LTFRB. Kay nationwide man so kareksin ngon sakop ini adton mga jeepney, mga bus kay nationwide ini hiya. Kanan LTFRB ini nga paanunsyo. Kabarangay, may da pa kita 9 minutos pa ug sa mag-alas Jess. Ano iton nga nagdudengan man kamo? Kabarangay adina ato na pasadahan ato na mga ginanda, mga nalikom nga mga notisya aton interns from Eastern Samar State University. Unahang talaanay ato na lokal nga mga balita tikang inikanda Alexis sa Balutabot nga na Ivan Lavado. Haoras nga may dapakitan 9 minutos pa ug sa mag-alas sa Jess. Lokal nga notisya. Grupo nga namalitin bugas nga gamit in peke, ginaaligar peke nga salapi Dolores. Nabisto usahan mga suspetsyado, arestado. Sige, detalye daw ini nga balita Ivan Lavado. Radyo Pilipinas Report. Priso yan usa nga 57 anyos nga lalaki katapos madakpan ang mga personahe ang Dolores Municipal Police Station tungod ang ginaaligar nga kaupod hin grupo nga nagamit hin mga palsipikado nga kwarta pamalit hin bugas sa Barangay 1, Dolores Public Market hadton kuluphan Marso 15, 2026. Subay ha report ang kapulisan ang suspitsado ging kikilala nga alias Ray, residente han Bagong Silang, Caloocan City. Nadakpan hiya elarumhan liderato ni Police Major Yumorfo C. Batlangao, officer in charge ang Dolores MPS. Sumalahan investigasyon, banda alas 3:30 kulop, usa nga grupo hin mga individual ang pinalit hin bugas sa usa nga tindahan na sulodhan merkado publiko. Ginsuspetsaran nga nagamit hin tig usa ka yukot o 1,000 peso bill nga ginaaligar nga peke. Ang complainant nga tag-iya han tindahan nagsumatan usa nga babae nga ginkikilala nga alias Chris ang pinalit hin 4 kilo nga bugas gamit ang usa ka yukot nga di papel. Waray pag-iha, usa nga waray kilalae nga babae ang pinalit hin 2 ka kilo nga bugas gamit gihapon ang kapareho nga kantidad. May dapay katulong nga babae nga pinalit hin usa ka kilo hin bugas gamit ang usa ka gatos 100 peso bill nga serye pero iniing ginaaligar nga ungod. Katapos ang transaksyon, sinakayan mga suspetsado usa nga Silver Ford Everest nga nakaparking harani han tindahan han masiguro ang complainant nga pekian na kwarta dayon niya nga ginatubangan gin ulang ang sarakyan samtang ginkokomprontahan mga suspetsado. Dito ang komosyon ang driver nga alias Ray inaning kamot nga ariglohon ang sitwasyon pero waray tugot ang biktima. Habot nga ang samok nakapagpaligiw nakatakas ang tulong nga babae nga upod ang suspetsado.
Dayon niya inabot ang mga nagpapatrolya nga mga pulis nga gindakop hiray. Ginbasag gihapon na iya niya katunguran ha ilarumhan konstitusyon o ang Miranda rights. Narekobre han na kumpiskar ang mga otoridad ang mga nasunod. Usa ka pidaso ginaaligar nga peke nga 1,000 peso bill. 7 ka kilo magkaduro dilaid nga klasin bugas, Jaguar nga pirit. 3 nga ID han suspetsado nga usa nga UMID hangaran ni Chris. Usa nga Google Pixel 6 nga cellular phone. Usa nga Silver Ford Everest SUV na may plate number UDO 649. Ang suspetsado nga ang mga ebidensya gindara nga duha Dolores MPS para haigo nga dokumentasyon yan disposasyon. Padayon naman ang follow-up operation han kapulisan para madakpan hi Chris nga nanduha pa nga mga kaupod hini nga nakapalagyo. Ini nga operasyon kabahin han kaugop o kriminalidad at tuhan yan utdan gobyerno ugupan para kamurayawan yan kauswagan initiative. Nagpahimatngon gihapon hi Private Major Batlangaw nga publiko nga maging mabinantayon nga ig-report dayon ha mga otoridad ang bisan ano nga kaduda-dudong aktibidad ha ira komunidad. Base balita nga sinulat ni Ma'am Daisy Lolosa Belizar para sumat Estehanon ay Ivan Lavado nagbabalita. Hakadugangan nga notisya lokal. Petisyon hinapatas nga aumento han pasay ha tricycle gintagad han konseho han Borongan. Adian na detalye ha report ni Alexis Balutabot. Rancho Pilipinas Report. Pinangunahan ni SP member Ian Ervin C. Gallo, Chairperson han Committee on Air, Water and Land Transportation han Sangguni ang Panglungsod at Syudad han Borongan. Kaupo dira SPM Engineer Melchor A. Arago o SPM Fritz Bailon D. Oy nga makausaha komitiba. Ang gindudumara nga committee hearing han Lunes, Marso 12, 2026 nga gimbuhat ha City Mayor Conference Room. Gintratarhan na sabi nga committee hearing ang ginsalawad nga petisyon han Borongan City Alliance of Tricycle Operators and Drivers Association kasumpayhan tricycle fare matrix ha syudad han kundiin gintalakay adton mga proposisyon makatadungan nga fare adjustment o pamasahe han tricycle ha syudad han Borongan. Kadungan hini nga gintalakay liwat han posibilidad hin pagpapatuman hin fuel subsidy han lokal nga pamunuan para han mga truck drivers operator ha syudad. Ana sabi nga mga proposisyon igpapadangat ha gilayon han Borongan City Mayor si Ivan C. Agda samtang gintratar liwat adton nahi-report nga reckless driving incident ha barangay Sungko kundi ini ginaaligar ang nasa nga ban for hire ini nga mga insidente iniging plastar ha mga opisyales sa barangay Sungko ha nasabi nga committee hearing. Tinambong hini ha mga katitirok adton mga miyembro han Tricycle Franchising and Licensing Board an hintutungdan nga mga kawanihan lokal nga pamunuan, mga presidente han mga Tricycle Operators and Drivers Association, pera mga truck drivers, mga opisyal han barangay Sungko nga pinangunahan ni punong barangay Leslie Imnicart og han representante han Gatsko para pinaagihan sinurat ni Ma'am Sok Averia. Alexis Balutabot nagbabalita. Samtang sagka naman kita ha kauluhan nga mga notisya, Philippine National Police kon PNP waray na mo monitor nga tarhug ha pagpatuman han Oplan na Zumvac 2026. Adian report ni Ivan Lavado. Rancho Pilipinas Report. Waray na mo-monitor nga tarhog ang Philippine National Police o PNP hapag papatikang han Oplan Summer Vacation 2026. Hapulong nga Camp Crame, sinaring hi Colonel Annalisa Makapinlak, Chief han Public Safety Division han Directorate for Operations, pasigi nga nagpapatuman hin Threat Assessment an Intelligence Unit han PNP para matagan hin importante nga impormasyon ang mga Field Commander para ha proactive security operations. Sumalakan, Makapinlak, naka-activate ang tanan nga unit ang PNP habog-os nga nasod nga may kalabutan ang operasyon. Sukob din hiyan deployment ang mga katawhan ngan pasigi nga information campaign para malikyan ang mga possible nga illegal nga aktibidades sa mga lugar
nga damo it mga tawo. Lamot lahad to, nakikiusa daman hira ang mga kumpanya, ani ba pa nga mga unit, han pulisya o po dan Philippine Drug Enforcement Group o PDEG o Highway Patrol Group o HPG. Sugad man han mga police tourist personnel para mataganhin importante nga kinaadman nga impormasyon an publiko. Samtang pinapahugot naman han PNP an massive information campaign nga may kalabutan han mga drowning incident utronan mga beach nga resort areas. Ginpiho daman han PNP an maximum visibility han mga beach nga tour spot nga nakikipag-istorya daman han mga resort o lifeguards para masiguro ang katalwasan ng mga turista. Para sumat estehanon, Ivan Lavado nagbabalita. Samtang kadugangan nga notisya nasyonal for peace expansion para iniha kolehiyo pasado na ha tax panel ha kamara. Anitali ha report ni Alexis Balutabot. Radyo Pilipinas Report. Inaprobahan han Committee on Ways and Means and balaod nun nga plano pahaluwagon ang Pantawid Pamilyang Pilipino Program o For Peace para aghaton ang mga beneficiaryo nga magpasigi ha kolehiyo o technical vocational courses. Sumulakan Committee Chairperson Mayro Kimbo, panuyuhan expansion nga pakusgon ang human capital han nasod nga pamaagihan paghatag han tsansa nga mga anak han magkuri nga pamilya nga makapag-arambisan ng mga pribado nga universidad. Haluyo ini nga bag-o nga amyenda magkakamay-ada hin suportar para hin tertiary education ngan employment program nga magsiserbi para makakuha hin trabaho ang mga graduado tikang han programa. Gintagan doon naman ni House Majority Leader Sandro Marcos nga iniin nga pamaagi indako nga bulig para maibanan ang pasanon han mga pamilya ha matrikula ngan iba pa nga mga gastuson ha eskwelahan. Ang pundo nga igahatag din sinisiring nga investment han gobyerno para kabubuason han Pilipinas ngan para pag-ursahan ekonomiya han nasod. Para sumat istihanon, Alexis Balutabot nagbabalita. Uyan na ito na oras, may na kita 2 minutos na nakalabay halas sa Jess. Kawasaman kita ha nasod, notisya halangyaw. Suportahan Amerika ha Ukraine, may ibanan darahan na samok ka Middle East. Ivan Lavado at Don Detalye. Radyo Pilipinas Report. Nagsiring ni Volodymyr Zelensky ang presidente han Ukraine nga diri karuyog han Ukraine nga maibanan ang suportahan Estados Unidos samtang nakasentro era atensyon niya na nagtitika grabe nga atensyon na Middle East. Nagpadayag hiya hin kabaraka nga bangin maibanan o mawara ang paghatag hin importante nga armas nga depensa nga supply ha Ukraine. Sumala kan Zelensky, may adaya na mga Ukrainian drone experts nga ginpadara ngadto ha nasod ha Gulf para mahatag hin bulig kon paunan o makakadepensa kontra ha mga drone nga ginagamit han Iran. Ini nga bulig ginhimo katapos sa mga rohin suporta ang Amerika para maprotektahan ang mga sibilyan ngan mga base militar. Nagsiring liwat hiya nga andam ang Ukraine magbahin hin era technology ha drone ngan electronic warfare Estados Unidos. Giniistoryahan na ini ni Zelensky ngan ni Donald Trump din mahimo magtinabang ang mga kumpanya ha US ngan Ukraine ha paghimuhin mga interceptor system kontra missile ngan drone. Gintagadlewan niya hin atensyon ang SAMP nga usa nga alternatibo nga air defense system ha Europa nga ginlalauman nga makaka-intercept ng mga ballistic missiles. Ginkritiko gihapon ni Zelensky ang desisyon han US nga pugnan ang temporaryo nga pagpalit hin pipira nga produkto hin Russian oil para haiya ini nga inisyatiba makakabulig la Russia nga pununan ira kakulangan ha pondo. Nagsiring hiya nga padayon ng Ukraine ha pag-atake han energy infrastructure han Russia nga nakikipag-istorya hiya kan Emmanuel Macron ngan iba mga leader partihan pag-undang hangan pagkumpiska han Russian oil. Ha katapusan ginkritiko ni Zelensky ang gobyerno ni Viktor Orban tungod han relasyon kan Vladimir Putin ang presidente han Russia ngan han pag ulang hini han pipera nga bulig han European Union para ha Ukraine
Nagsiring Zelensky nga andaman Ukraine makipagtrabaho bisan hino nga leader han Hungary basta diri ila aliado kan han Russia. Para sumatis ni Hanon, Ivan Lavado nagbabalita. Samtang kadugangan nga notisya lang yaw, waray plano na Japan nga magpadarahin barko para escort mission Hormuz sumalay kan Prime Minister Takaishi. Ana balita tikang kan Alexis Balutabot. Radyo Pilipinas, report. Waray plano ang Japan nga magpadarahin mga barko para i-escort ang mga sarakyan pandagat habot nga ang Middle East. Ini ang pahayag ni Japanese Prime Minister Sanya Takaichi. Iniin kahuman pagpanawagan ni US President Donald Trump ang mga kaalyado nga protektaran ang mga tanker nga naagi ha Strait of Hormuz. Insister pa ni Takaichi, wara pahira pagdesisyon mahiunong ha pagpapadarahin mga barko pang escort. Pasigi pa ginaandaman kung naunan o an kaya himuon han Japan nga kung ano an pwede buhaton hasulod han legal nga pamaagi. Sering pa ni Takaichi ha Kongreso para sumat istihanon. Alexis Balotabot nagbabalita. Kabarangay pagpapadayon mga notisya on a lighter side naman kita. Showbiz sa balita ni Ivan Angela Moji. Moji. May strategy para less gastos. Uy, kinahanglanan ni tiyan Ala daw, Ivan Iditalini. Radyo Pilipinas, report. Didan sa nga interview ang Philippine Entertainment Portal o PEP, ginistoryahan actress nga Angela Moji ang iya strategy para makatipid hin kwarta. Inamin niya nga hiya mismo na kaputan iya kwarta. Ngan inamin naman niya nga diri ko na hiara magkaput hindag o large amounts of money. Ano man iya gimbubuhat para makatipid. Ang iya gimbubuhat, gimbubula min niya dodoha nga bang account. May niya dollar account and may niya peso account. Sana all. Oo, di ba? Mumpang mayaman talaga. Ang peso account ko na siya iya ginagamit nga pagagasto mas flexible. Ang dollar account naman, di na ko niya nalalabdan. Dara kay dollar man, di ba dakit value it dollar. Kumbaga 56 pang-investment niya. Pang-investment. Tapos maalang ko no ka masisinsilyo una-una. Ani kaduha, nahuhubya ko no hiya parang papabalyuan hin peso. Nahuhubya ko no hiya. Sanglit ko no ngin kakadaniyat dollar, tiya dollar account nakakatipid hiya. Kadi mo niya nalalabdan. Yun, para showbiz balita, Ivan Lavado, Aniyo, Kachika. Oh, ganun lang pala. May dollar account May ka. dollar account. Para mahubya ka. Oo po ko, no. Sana all may dollar account. Yes. Oy, diro-diretsyuhon ta nala, no? Himi Sharon Cuneta, nagpa-neck procedure sa Singapore. Ayan. Kaino daw la, Ivan? Sige, diro-diretsyo. Yun, igin sumat na megastar nga Sharon Cuneta kung kaya nawaray na hiya pagpo-post niya social media. Hinpira na kabulan. Ngayon, kinaduya ha Mount Elizabeth Medical Center ha Singapore para mag-undergo neck procedure. Di pag nga ni surgery ko para kung mga therapy. Nandaran iya, pero nakabulan yun inabat nga suul ko no, iya balakangan iya paa. Yan. Tapos apektado nga di hanek. Oo po, neck. Kailangan pa niya bumalik han iya Singapore. Siya no, kaya rason ko no kung kaya no mas sila niya ito niya paa nga niya hawak. Amo ko na niya ganiya spinal or niya konektado. Para hindi maaram ano niya sa kawan din niya spinal noon C4, C5 ngan C6 ano. Kaya sa atan spinal cord parang kuan mo mga disc ano iton. Tapos tag-usa-usa no iton. May mga magsuldi da ba apektado ito. Ano kuno ang rason? Wala po ma'am igin wala po niya gin sumat kung ano rason pero ang suol ko na ito C4 ta no kundi C4 siya po niya kontrolado ita posture. O itong movement or paglaya atin shoulder, itong upward motion at paigbaw. Ito naman C5, ito niya bicep to muscles, ito yung kontrolado. Pati naman it C6 naman, itong wrist niya din na, no? Ito kontrolado, ito niya tulan. No, para showbiz balita, Ivan Lavado, Niyo, Kachika. Alright, so pray na lang natin. The least that we can do is to pray. Bisan hino iton may da inaabat. Di na makakantahi. Sharon Cuneta nga nagpuputos it pamataron. Balutin mo ako.
Oo, so dinihat naman nagpapahilot man la ita no. Napapahilot, Kung may opo. data mga magsuol. Kinakaturog Oo. na lang nida. Sige, oo. Waray taman ikakata Opo, Singapore. Singapore. Alright, so natin oras sa 9 minutos na no, nakalabay ha alas 10. Nga di na kita no, pagtaga sport sa balita, Diego Di Mayuga nasungkit ang gold medal ha Asia Triathlon Championships. Wow, dito iniya Hong Kong. Alexis Balutabot, sige daw ibalita ini. Pilipinas, Radyo Pilipinas, report. Nasungkit ni Diego Di Mayuga ang gold medal Hamil Elite Youth Category 2026 Asia Triathlon Junior Han Unit 23 Championship ha Hong Kong niyan han Domingo. Ang 14 anyos nga estudyante han gate coach academy nakapaghatag hin 33 minutos ngan 51 segundos para makuha ang ikaduha nga pwesto. Bago pa ang ira-karirahan ha Hong Kong, nasungkit na ni Dumayuga ang primero nga pwesto ha Boys Super Friend Unit 15 Division ha National Age Group Triathlon Championship ha Subic, tulo ka simana ang nakalabay. Ang bulawan inasungkit ni Chuck Yanwan han Hong Kong ha oras nga 33 to 32, samtang ang igkasi national nga Hiyek Hello in nakakuha hin tanso ha 33 nga dahan 58. Hindi mayuga ay nagdarahin gold medal para hat 13 miyembro han Pilipinas nga suportado han triathlon Philippine Sport Commission para sumat istihanon. Alexis Balutabot nagbabalita. Alright, so adipahin isa na habol, Alex Ayala, pasok na ha top 30, han WTA, ika-29 na habugos nga kalibutan. Sige daw, Alexis, i-detalye ini. Radyo Pilipinas, report. Naabot ni Alex Ayala ang bag-o nga label ha iya karira kahuman makasagka ha ika-29 nga pwesto ha pinakabag-o nga ranggo han Women's Tennis Association. Ini ang primero nga tsansa nga makasulod hiya ha gipi primerohi nga 30 han WTA ang tagumpay nga iniin kausahin han iya pasigi nga mga mag-upay nga pakipag-uyas niya para han pagka pinakabata nga Pilipina nga makadatong hasuga nga antas pasigi niya ginpapakusugan iya mga nabuhat para hakarangalan. Ang pagsagkain naghatag hindalan ha iya mga maupod nga mga pinakaimportante nga tinesta hakalibutan nga nag-abre hindalan para ha mas hataas nga level han pauyas. Iya karangalan inaghatag hin inspirasyon ha mga batanon nga mga atleta han Pilipinas. Para sumat istihanon, Alexis Balutabot nagbabalita. Alright, so amadto ka barangay mga notisya no, hanaton interns from Eastern Samar State University. Antes kita magtapos, i-acknowledge anay natin Ate Elsie Nasilia from Cebu, pero ito niya family mga taga Gindalitan. Good morning. PCIC Sir Cresley Romor, maupay nga aga ngan iba pa, Shirley ni Cart Dadison ngan iba pa. Ug hangaran ni Ate Ruth Rivera Abunda, Chief Tech Joey at Transmitter, kabakyang naton di diya Master Control Hera Engineers RV nga na Mark, ngan syempre naton mang nagin kaupod. Ivan. Alexis. Alright, so nga nini Ate Pen Pumida tomorrow, buwas nga haw no, para ha aton taramdan sumat estihanon. Maupay nga aga, God bless po ha aton nga tanan. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Borongan, 657. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Noong Setyembre 2025, dumaan ang bagyong Opong sa Masbate. Giba ang mga silid-aralan. May mga batang handa nang pumasok, pero wala nang babalikan.
Kapag nasira ang paaralan, hindi lang gusali ang nawawala, pangarap ang naaantala. Agad nag-utos si Pangulong Marcos sa DepEd, rebuild as soon as possible. Last week, bumalik ang Pangulo sa Masbate upang personal na tiyakin na ang ipinag-utos ay maayos na naipatupad. Ininspeksyon niya ang mga bagong classroom. Siniguro na ligtas at handa para sa mga bata. Sa loob lamang ng 2 linggo, naitayo na ang Learning Continuity Space. Mabilis na tinapos at may warranty na 20 years. Matibay, maayos, maginhawa. Approved kay Pangulong Marcos. So we're building 89 in Masbate. Hindi lang gusali ang kanyang sinuri. Sa ilalim ng Learning Resources Program, may sarili ng libro ang bawat estudyante. Hindi na naghihiraman. Tig-isa na kayo. Mas masaya rin ang mga guro. Ayon sa utos ng Pangulo, pinabilis ang promotions ng teachers. Kailangan namin kayong tulungan. Kayo nag-aalaga sa mga anak namin. Sinuri rin ng Pangulo ang feeding program para sa mga bata. Morning, boys and girls. Ilan ang papakainin nyo? 571 po ang identified beneficiaries. Sa buong bansa, halos 5 milyong bata na ang natutulungan ng feeding program. Mga classroom na mabilis na naitayo, mas maayos na promotion program para sa teachers, at masustansyang student feeding program. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan ng buhay ng mga Pilipino. Ang edukasyon, isa lamang sa mga yun. Noong Setyembre 2025, dumaan ang bagyong Sa isang bagong Pilipinas, hindi dapat makambang pamilyang Pilipino sa mga bayarin sa ospital. Kaya naman sa Zero Billing Policy, libre ang inyong paggamot sa lahat ng mga